Meron nga na naman akong nabili or binili online mga mamis at dumating ngayon kanina ng mga bandang hapon. Oo mga mamis, mga bandang hapon kasi gabi na ng mga oras na to. Tinantay ko talaga muna makaalis si daddy para maakilos ako. Pero bago ko nga ikabit yon mga mamis, kailangan ko muna maglinis dito banda sa computer table kasi hindi lang talaga kita sa video mga mamis pero grabe ang dami ng alikabok pati agiw dito. Kung nakikita nyo nga yung pader mga mamis, ang dami na ring agiw. Oh. Third week ng November or mga katapusan ng November pa ata nung huli akong naglinis dito mga mamis. Basta alam ko bago mag-December yon. Kaya naman ngayon ko palang ulit tumalilinisan. Bali, pupunas-punasan ko lang naman. Tapos mag-vacuum na din ako para sigurado mawala na nga yung mga agiw. Kasi sakto yung bintana, bubuksan ko. Kailangan ko ding linisan dyan. Nung natanggal ko na nga lahat na nakalagay dito sa may computer table, bubuksan ko naman na itong bintana para tanggalin naman yung nakalagay dito na tela. Kaya ko pala nilagyan ng tela dito mga mamis kahit na naka-blind curtain na kami. Kasi nga may nakikita pa rin kami ni dading sinag ng liwanag na nanggagaling sa bintana. Sa totoo lang mga mamis, kahit naman talaga yung blind curtain lang, yun nandiyan dyan at hindi nalagyan ng tela, hindi naman na talaga nakasilaw yung liwanag na nanggagaling sa labas. Pero sa gaya namin mga mamis na hindi talaga kami mahilig sa liwanag, ayaw talaga namin na kahit konting may nakikitang liwanag na nanggagaling sa bintana. Lalo na nga mga mamis na alam nyo naman yung lahat na dito kami ni daddy natutulog sa sala and alam nyo naman na si daddy gabi ang trabaho at umaga siya natutulog kaya kailangan talaga walang liwanag na nanggagaling sa labas para mas nakakatulog siya ng maayos. Kaya naman, ganyan talaga yung ginagawa ko mga mamis. Nilalagyan namin ng tela pa dyan sa likod ng blind curtain para nga kahit sinag or kahit anino ng liwanag, wala kaming nakikita. Pero dahil gusto nga namin mga mamis, yung sobrang dilim talaga, na kahit anino ng liwanag, wala kaming nakikita sa bintana, nagpabili na nga si daddy ng insulation na ilalagay namin dito sa bintana, tatanggalin na yung tela. Mga bandang hapon mga mamis, bago umalis si daddy, nanggaling muna kami sa labas, bumili muna kami ng alcohol ko kasi nga ubos na. Tapos, nung paalis na siya, nagbilin siya sa akin na kaming dalawa nga daw ang magkakabit ng insulation kinabukasan bago nga siya matulog. Umuo naman ako kay daddy mga mamis kasi nga ang dating naman ni daddy alas 4 na madaling araw. Pwede naman namin ikabit agad yon para hindi rin nakakahiya at hindi rin kami makita ng mga tao sa labas. Dahil wala nga akong ginagawa mga mamis pag alis ni daddy, naisip ko nga na maglinis na nga dito banda sa sala, sa computer table, mag-vacuum na sa mga pader, sa kisame para kinabukasan nga pag uwi ni daddy, kakabit na nga namin yung insulation. Pero dahil may pagkapasaway nga ang mamsi panay nyo, sinubukan ko talaga na ako ang magkabit. Sabi ko pag hindi ko kaya, dito tuloy nila namin bukas ni daddy. Bago ko nga ikabit yung insulation na nabili namin mga mamis, nag-vacuum nga muna ako para mabawasan yung mga agiw. Tapos sunod kong ginawa, nagpunas-punas na nga. Tapos huli kong nang pinunasan dito banda sa may bintana. Itong bintana mga mamis, hindi talaga to nalilinisan kasi nga hindi naman kami nagbubukas ng bintana. Lagi lang talaga tong sarado. Feeling ko mga mamis, mga 4 or 5 beses ko palang nalinisan itong bintana simula nung tumira kami dito. Tapos yung 2 beses na yun, alam ko na i-vlog ko ata yun dati. Pagkatapos ko nga magpunas ng bintana mga mamis, pumasok na ulit ako dito sa loob at binuksan ko na nga itong insulation na nabili namin online. Noong mga mamis sa online ako bumili neto. Meron naman talaga sa hardware neto pero kasi nahiya talaga akong pumunta ng hardware tapos magbibili ako ng ganto. Tapos tatanungin ako kung anong size. Syempre hindi ko alam. Malakas lang talagang loob ko mga mamis magpunta sa mga hardware o di naman kaya bumili ng mga bagay na kailangan sukatin kapag may kasama ako kasi hindi ako naglalag, medyo nakapag-isip ako. Pero kapag ako lang mag-isa, naglalag ako kasi feeling ko napapahiya ako. 2 meter pala itong binili kong insulation mga mamis at ganito talaga yung sukat nito kasi nga yung sukat ng insulation hindi mo naman siya pwedeng mabili kung ano yung sukat ng bintana mo. Kaya ang gagawin ko na nga lang, sinukat-sukat ko yung bintana para alam ko kung gaano kalaki or kalapad yung gugupitin ko dito sa insulation. Bali, sinobrahan ko ng 2 inches yung gupit ko mga mamis para at least hindi ako maiinis kapag nabitin yung gupit ko. Mas okay na yung sobra ng konti kaysa naman bitin yung gupit ko. Nung nagupit ko na nga mga mamis yung insulation, labas nga ulit ako dito sa labas para nga mailagay na itong insulation dito sa bintana. Hindi na pala ako maglalagay ng pandikit dito or kahit anong mga idinidikit mga mamis kasi nga saktong-sakto naman yung insulation dito sa bintana at hindi naman siya malalagay dahil nga may bakal dito sa loob. Tapos yung bintana hindi rin naman nabubuksan sa labas. Kung napansin nyo mga mami, sa taas banda ng bintana ay bitin. Kaya naman gumupit pa ako ng mga 5 inches para nga maikabit doon. Pero itong mga nasa taas mga mamis, dinikit ko yan. Ginamitan ko yan ng pandikit. Pero dinikit ko siya dito lang din sa
insulation, hindi ko siya dinikit sa bintana para lang hindi siya malaglag. Hindi ako nahirapan mga mami sa paglalagay ng insulation dito sa bintana. Medyo sumakit lang yung ulo ko, nahilo ako kakatingala. Natuwa ako sa resulta mga mamis ng pagkalagay ko neto sa bintana kasi hindi na tela yung nakaharang. Kasi nga pag tela, inaalikabok din talaga mga mamis eh. At least itong insulation, alikabukin man siya, isang hila ko lang, pagpag, pwede ko na ulit siyang ibalik sa bintana. Nung tela kasi nakalagay pa dito sa bintana mga mamis, para nga hindi kami masyadong masinagan ng liwanag. Nilalabhan ko pa yun after 1 month, so masyado siyang matrabaho. At least ito pagpag na lang, tapos babalik ko ulit sa bintana. Sakto din pala mga mamis na naglagay kami ng ganyan sa bintana kasi di ba malapit ng mag-summer. Pag summer pa naman mga mamis, di ba kahit alas 7 pa lang ng umaga ay talagang napakainit na. At least ngayon hindi masyadong papasok yung init dito sa bahay namin dahil nga may insulation na yung bintana. Pero okay lang naman mga mami, sana na sa amin yung sinag ng liwanag tuwing umaga. Ang problema kasi namin, hindi lang talaga kami sanay na masyadong maliwanag. Nung natapos naman ako doon mga mami, sunod ko namang inasikaso itong konting pinamili namin ni Daddy. Dapat nga talaga alcohol at kape lang yung bibilhin namin kasi wala na rin kape si Daddy. Pero sabi ni Daddy, nandun naman na daw kami, bilhin na kung ano pa yung kailangan. Sakto, wala na kaming itlog kaya bumili na rin kami ng itlog, toothpaste. Tapos bumili na rin pala kami ng 2 pack ng biskwit ni Athena kasi nga minsan kapag naka-online kasi Athena, wala siyang ma-break time pag break time nila kaya bumili na kami ng 2 pack. Yung all-purpose cream tsaka yung evap milk mga mami, sisinabay ko lang talaga yan pero wala pa akong paggagamitan yan. Minsan kasi nakaisip ako na may gusto akong gawin, gusto akong lutuin, tas kailangan ng evap or di naman kaya all-purpose cream tas wala akong stock. Kaya ngayon bumili ako kahit tig-isa lang para kapag meron akong gustong lutuin or gawin na may ingredients na evap or di naman kaya all-purpose cream, at least meron akong stock dito. Nung natapos naman ako sa mga konting pinamili namin ni Daddy mga mamis at naiayos ko na yon, pumunta naman ako dito sa lagayan ko na mga stocks ko para nga ayusin naman itong mga stocks ko. Ubos na din yung wipes ko at sakto naman mga mamis na naubos yung wipes ko, dumating na nga rin yung in-order ko. Si Daddy rin na nagbayad nito mga mamis at siya rin yung bumili ng alcohol ko. Sa ngayon mga mamis, inaasa ko muna ulit kay Daddy yung mga pangangailangan ng bituka ko or yung mga medical supply ko. Alcohol at wipes pa lang naman na yung naubos sa akin mga mamis. Sa Colosomi bag ko naman, meron pa naman ako natitira na 7 pieces kaya kahit hindi pa ako magpabili kay Daddy. Buti na lang talaga mga mamis, after magbayad ni Daddy lahat ng billings ay meron pang natira sa kanya. Kaya ayan, nakapagpabili pa ako ng mga wipes pati rin ng alcohol. Tinatanong nga niya kung bibili na daw ba ng colostomy. Sabi ko wag muna kasi 7 piraso pa naman yung natitira. Pagkatapos kong ayusin yung mga stocks ko, pumunta lang ako sa sampayan sa labas para kunin yung mga basahan para nga makapagpalit ng basahan dito sa kusina.